Magandang araw mga ka-informants! Bilang bahagi ng Buwan ng Wikang Pambansa 2024, narito ang The Informants U-Connect segment na online forum hinggil sa literasiyang pang-media. Bahagi ng forum na ito ang mga mahalagang paksang may kinalaman sa paglaban sa fake news. Una, tatalakayin ni Informant Tricia May Graneta Bangayan ang paksa tungkol sa pagkalat ng fake news. Ikalawa, tatalakayin ng inyong lingkod, Informant Joshua Yusares Binalay, ang paksa tungkol sa iba't ibang uri ng fake news. Ikatlo, tatalakayin ni Informant Angel Joy Dizon de Guzman ang paksa tungkol sa fact-checking. Ikaapat, tatalakayin ni Informant Charnel Romero Mamuri ang paksa tungkol sa fact-checker. Ikalima at panghuli, tatalakayin ni Informant Maria Caril Bayawa Manandig ang paksa tungkol sa cyberbullying and online etiquette. Sinusuri mo muna ba ang mga chismis na iyong nasasagap? Bear demure, bear mindful. Ako si Charnel Mamuri, isang informant. Ngayon, tatalakayin natin kung sino-sino at ano nga ba ang mga gawain ng isang fact-checker. Kung meron tayong mga investigador sa mga krimen, meron rin tayong mga investigador sa mundo ng media at balita. Sila ang mga fact-checkers. Ang mga fact-checkers ang nagpapanatili ng credibility ng mga impormasyong pinagmulan ng balita. Ang trabaho nila ay suriin kung ang isang balita or artikulo ay may katunayan, reliability at hindi isang false narrative. Tinitiyak nila ang katotohanan at katarungan sa pag-uulat ng balita upang iiwas ang mga tao sa misinformation. Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ng bagay ay isang click na lamang, madaling makatagpo at mahulog sa maling impormasyon. Hindi na bago ang fake news, laganap na ito dati pa. Hindi natin maiiwasan ang mga ito kung kaya't marami pa rin ang naloloko at nagpapaniwala sa mga ito. Marami kasing balita na kahit yung mga exaggerated na hindi naman totoo o walang patunay na totoo, ibinabalita na rin sapagkat ito ay nakakashock, nakakaintriga at nakakapukaw ng atensyon ng mga mambabasa o mga nakikinig. Gaya na lang ng isang post sa Facebook dati noong 2018, maalala niyo ba? Claim na ang paglalaro ng sobra sa ML ay maaaring mag-cause ng rupture ng ugat sa mata. Ngunit napabulaan ito ng verifiers na patunayan na ito ay isang false claim. Isinaad pa ng isang fact-checking site, Hawkslayer, sa naturang artikulo na no credible medical reports suggest that the condition can be caused by simply playing a video game for a prolonged period. Hindi naman masama ang paglalaro ng ML. Huwag lang sobrahan. Tayo ay mapalad dahil merong mga fact-checkers na nariyan upang tayo ay bigyan ng warning, gabayan at bigyan ng mga balitang purong pawang katotohanan lamang. Kung dati pang may mga fake news, dati na ring may mga fact-checkers na lumalaban sa mga ito. Hindi madali ang trabaho ng isang fact-checker sapagkat dumadaan pa sila sa madaming proseso. Una, kailangan nilang palaging on lookout sa mga impormasyon na kumakalat. Pagkatapos ay isa-isa nilang aalamin kung ang mga ito ba ay legit or fake. Kanilang trinatrace ang mga pinagmulan ng mga impormasyon upang malaman kung maaasahan ba ito. Kinukuha rin ang konteksto kung saan ginawa ang pahayag upang malaman kung ito ba ay bias o may manipulasyon bang nangyari. Hep! Wait! Hindi pa dyan nagtatapos. Kinakailangan pa nilang gumawa at magsulat ng report na nagpapatunay na hindi makatotohanan ang isang impormasyon. Sila ang nag-a-analyze at mag-verify ng mga impormasyon sa isang balita o artikulo gaya ng petsa, pangalan at iba pang mga detalye upang maiwasan ang misinformation. Sino nga ba ang mga nagpa-fact-check? Ito ay ang mga fact-checking organizations tulad ng Rappler, Verifiles, factcheck.org at Snow, mga media outlets, mga pahayagan,
mga local na news organizations. Sa mga usaping may kinalaman sa wika, ang sekretarya o mga opisyal mula sa ahensyang tulad ng Komisyon sa Wikang Filipino ay maaaring mag-fact check para tiyakin ang wastong paggamit ng wika sa mga official documents at publications. Ikaw, kaya mo ring mag-fact check? Mahilig ka bang sumagap ng chismis, mag-research ng mga bagay-bagay, at makinig sa mga napapanahong usapin? Isa sa mga beauty skincare na trending ngayon ang paglalagay ng ice sa muka o tinatawag nilang ice facing. Ilang videos ang nagsasabing nakatutulong daw ito sa acne. Ngunit totoo nga ba? Tara, i-fact check natin. Ang pag-a-ice sa katawan or sa muka for health purposes ay tinatawag nating cold therapy or cryotherapy. Habang may katotohanan na nakatutulong ito na mag-reduce ng puffiness, that it can soothe swelling and acne inflammation, walang scientific evidence na nagpapatunay na makatutulong ito sa pag-achieve ng flawless skin. Ayon kay Dr. Carol Grace Beltan, isang dermatologist, hindi maaalis ng pagpapahid ng yelo sa mukha ang mga pimples. Nakakaalis nga ba ng tagyawat ang yelo? Ang sagot ni Doc, ano ba ang mechanism ng pagkakaroon mo ng pimple? Unang-una, bumabara kasi kumakapal yung lining epithelium nung pagdadaanan ng sebum outside the skin. Kumakapal yun. Ang yelo ba makakapagpanipis ng lining epithelium? Hindi, di ba? May presence of bacteria doon sa sebaceous gland. Okay? Ang yelo ba makakapagpatay ng bacteria? Hindi rin. So, paano mo masasabi na matitreat ng yelo ang pimple kung yung mechanism ng pimple wala naman siyang effect doon? Hindi entirely na totoo na nakatutulong ito sa pag-prevent ng acne na gaya ng sinasabi nila. Ngunit nakatutulong ito sa pag-reduce ng nararanasan mong sakit na dulot ng acne. Maging mapanuri sa mga nababasa online, huwag agad magpapaniwala sa mga post ng isang website o account. Baka isa lang iyong clickbait. At kung kayo naman ay magpo-post, think before you click. Siguraduhin totoo at tama ito. Muli, ako po si Charnel Mamuri, isang informant, ang inyong tinig ng katotohanan at inspirasyon. Maligayang buwan ng wika sa inyong lahat.